Malungkot na balita na sunugan na nga nawalan pa ng padre de pamilya. Yan ang sinapit ng isang mag-anak matapos tupukin ng apoy ang kanilang inupahan sa QC. Bumalik pang araw kasi itong biktima sa nagliliyab na bahay para magsalba ng kanilang mga gamit. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Emilita sa sinapit ng kanyang mister na si Alan Villones. Kasama kasing nasunog si Villones nang tupukin ng apoy ang inuupahan nilang bahay sa La Loma, QC. Imbis daw kasing lumikas sa nasusunog na bahay, inuna pa nitong magsalba ng gamit. Kaya ang pagpapalaki sa kanilang tatlong anak, solo nang poproblemahin ni Emilita. Mahal ko yun, asawa ko. Ako yun. Lalo na wala na. Ako na siya makita. Sana na siya. Sana po masaya po siya. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, Quezon City, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, aabot na sa higit 104 na po mga insidente ng sunog sa lungsod. Mas mababa yan kumpara nung nakarang taon. Yun nga lang, 10 na ang nasasawi nitong 2012 kumpara sa 8 noong 2011. Kabilang na dyan ang mag-ina na kasamang naabo sa sunog sa Barangay San Vicente, kung saan naabot sa may 40 bahay ang naabo, kasama pa ang UP Bliss. Nahihirapan pa rin akong tanggapin yung pagkawala ng kapatid ko. Eh, tanggap ko na yung pagkawala ng nanay ko. Yung kapatid ko na lang nahihirapan pa ako. Sabi ng mga otoridad, karaniwang dahilan sa pagkamatay sa sunog ay ang panghihinayang ng mga residente sa kanilang pag-aari. Pag yung nakalabas ka na sa fire scene o sa fire incident, dapat wag ka nang babalik. Yun ang isang pinakang major rule yan. Paalala ng BFP, regular na ipasuri ang mga linya ng kuryente ng bahay. Ilayo rin ang anumang mga flammable material sa mga kandila o gasera. Bunutin sa mga saksakan ang anumang mga electrical appliance na hindi ginagamit. At pag-iwas sa pagsasaksak sa maraming gamit sa isang outlet lang. Romel Lopez, News 5. Magandang balita naman tayo. Magpapatupad ng rollback ang ilang oil company sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. 65 centavos kada litro ng unleaded at premium gasoline ang ibababa ng Petron, Chevron at Sea Oil. 30 centavos naman sa diesel at 40 centavos sa kerosene. 70 centimos kada litro naman ang ibabawas ng Eastern Petroleum sa presyo ng gasolina at 50 centimos sa diesel. Ang Phoenix Petroleum magbabawas ng 60 centavos sa gasolina at 30 centavos sa diesel bukas ng alas 6 ng umaga. Tatlong magkakahiwalay na aksidenteng sangkot ang motorsiklo ang nirespondihan ng Rescue 5. Isa sa mga sugatan, 12 anyos na bata. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Nabuwal ang konkretong pasong ito sa Center Island sa C5 Pasig sa lakas ng pagkakasalpok ng motorsiklong minamaneho ni Glenmer Lopez, isang miyembro ng Philippine Navy. Agad binigyan ng first aid ang biktima. Gagalaw mo yung tuhod mo. Pauwi na raw sana si Lopez sa kanilang bahay nang makatulog ito habang nagmamaneho. Sa sobrang lakas ng pagtama ng motor, nag-crack itong parte ng sementong ito. Matapos masuri sa ospital, pinauwi rin agad si Lopez. Napapagpikit sa sakit ang 12 anyos na si Danny Balaba habang nililinis namin ang mga sugat at galos nito sa katawan. Binangga raw ng 2 motor ang kanyang pedicab sa Congressional Extension sa QC. Ang angkas ng unang motor na bumangga sa pedicab na si Christine de Guzman, hindi maigalaw ang kanyang tuhod kaya agad namin itong nilagyan ng splint. Yung bata nandun pa sa kabila. Nagbabike yata siya. Biglang pumunta sa linya namin. Nilinis din namin ang mga galos sa katawan ng driver ng isa pang motor na si Alan Aranas. Sa ngayon, nakalabas na sa ospital ang mga biktima. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid, sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Punta naman tayo ngayon sa balitang showbiz. Mga residente ng Samal, Bataan muling ipinakita ang kanilang suporta para sa American Idol finalist na si Jessica Sanchez. At Derek Ramsey, nakaget over na kaya sa kanyang ex na si Angelica Panganiban? Iba't ibang personal na mensahe, mga drawing at panalangin. Pinagdarasal ko siya para parati, sana manalo siya. Kinabahan ako eh. Ganito ipinakita ng mga taga-Samal Bataan ang kanilang suporta para sa American Idol finalist na si Jessica Sanchez. Sa May 22 na kasi ang performance night ng Top 2.
Bumuhos rin ang suporta sa ibang bansa para sa kapwa niya finalist na si Philip Phillips. Ipinagpaliban ni Phillips ang kanyang kidney operation matapos lang ang American Idol. Bukod sa bagong home network, may isa pang bago sa kapatid actor na si Derek Ramsey. Yan ay ang crucifix na nakatattoo sa may tenga niya. Yung cross na to, pinatattoo ko sa ito ko. And ever since I've been wearing this, good things have been happening to me. Speaking of bago, wala pa raw ibang babae na pumalit sa ex-girlfriend niya na si Angelica Panganiban. Sa katunayan, may chance pa nga raw na magkabalikan sila ni Angel. Kung pwede pa maging cameo naman, I will leave that door open. We were definitely going down that road. Kanina, muling pumirma ng kontrata si Derek sa TV5. Pero this time, present na ang bossing at chairman ng network na si Manny B. Pangilinan. It's a long-form contract, and so I guess it's final and binding with between TV5 and Derek. Yeah. We do look forward to a very productive and long-term relation with Derek. Balik acting si Bibi Gandang Hari sa Untold Stories ng Face to Face. Nung una, kinakabahan pa raw si Bibi na gumanap bilang Becky na umibig sa dalawang lalaki. Pero say ng kanyang co-stars, sa sobrang galing ni Bebe, hindi namin makategorize kung saan po siya, kung best actor or best actress. Pero nung tinanong po namin siya, sabi niya kung pwedeng best performance by an artist. Balita naman po tayo mula sa World Wide Web. Balungkot po muna ng balita matapos pumalaw ang disco queen na si Donna Summer, sunod namang binawian ng buhay ang miyembro ng grupong Bee Gees na si Robin Gibb. Namatay po ang songwriter sa edad na 62. Ilang beses ang na-hospital si Gibb matapos ma-diagnose ang colon at liver cancer. 2 taon na po nakakalipas niyan. Tinamaan din siya ng pneumonia. Ipinasok din si Gibb sa Songwriters Hall of Fame noong 1994 dahil po sa mga kantang How Deep Is Your Love at Staying Alive. Samantala sa balitang cute naman po tayo, no? Tampok sa internet ang mga baboy na sa sobrang liit po ay kakasa sila sa maliit na tasa. Yan ang tinatawag na teacup pigs. Kadalasan silang ginagawang pet sa Amerika at sa England po, no? Dahil napaka-cute po ng mga ito. Agad pang na-sold out ang kalendaryo na gawa ng photographer na si Richard Austin, kung saan bida po yung mga tinaguriang teacup pigs na yan. Balik muna sa inyo, Paolo at Cherry. Sa totoo palang ganun ang size nila. Oo nga. Ganun lang kaliit, ano? Ito naman sa aming pagbabalik, Brigada Eskwela ng DepEd, umarangkada na. Maraming eskwela naghahanda na rin sa Back to School Blues. Contestant sa Ferris wheel ng Wheel Time Big Time, swerteng nakapag-uwi ng 1 milyong piso. At ito naman po ang isang aso nagpapakahirap ng husto para mailabas ang kalaykay niya sa pintuan. Susuko kaya siya? Abangan po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.